Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay patuloy na nakikiisa sa pagsasaliksik ng lahat ng katotohanan na kailangan po natin malaman upang ito ay magsilbing ating pundasyon at magiging tagumpay natin sa patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito, na makayanan nating tawirin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian po ng ating Panginoong Yesus. Kaya po buksan po natin yung ating pong mga kaisipan, hayaan natin na tayo lumampas doon sa ating pong limitasyon, dahil ang lahat ng katotohanan, it is stand beyond limitation of men. Kaya po, kapag ito ay bilanggo sa karunungan ng tao, wala pa pong katotohanan yun, dahil ang lahat ng mga bagay na katotohanan ay ito ay pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng paghahari ng Espiritu Santo. Kaya salamat po sa pagkakataon na ito, sa inyo pong pagtitiwala at pagkikisa. Bagamat alam ko po masakit na malaman po ang mga katotohanan, pero wala po tayong magagawa kundi ito ay mandato na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin at na kailangan po nating ibukas at alisin ng tabing ng mga katotohanan na kailangan po natin malaman. Kaya sabi ng Panginoon, unveil the reality of the truth. So, kung bakit ito po ang ibinigay ng Panginoon ay upang makapaghanda na po ang lahat, na sa ating pagpasok sa hangganan ng lahat ng bagay ay sana po lahat tayo ay magtagumpay. Ngunit kailangan usigin po natin ang bawat mga maririnig po natin, dahil ang katotohanan ay hindi po ito isang aral, hindi po ito isang kaalaman, bagkus ito po ay isang katuparan sa buhay po natin. Kaya po, salamat sa inyong pong pagtitiwala at patuloy na habang ako ay may hininga, ay patuloy po na ako ay magpapahayag concerning the reality of the truth. Okay po, so makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 23, verse 13. Sabi rito ng Panginoong Yesus, "But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourself, neither suffer ye them that are entering to go in." Father, thank you for the scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing, Panginoon, ng katotohanan na kailangan po naming malaman, na ito, Panginoon, ang siyang magliwanag sa bawat buhay ng bawat isa sa patuloy na paglalakbay po namin sa daigdig na ito, na anuman ang mangyari, Panginoon, sa daigdig na ito, Panginoon, Lord God Almighty, ay kami ay matagumpay, Panginoon, na magkapailan lang and stand in your holy presence, Lord God, all day long and up to the end of time. Father, thank you so much at patuloy mo kaming damitan ng iyong karunungan, kaalaman, at patuloy na buksan, Panginoon, ang pintuan ng kalangitan para sa lahat. At I pray for your great favor, Lord God, to pour out all your spiritual blessing to each and every one of us. So Lord, na lahat ng mga mararating ng tinig na ito, Panginoon, Lord God Almighty, ay magkakaroon ng lubos na kumbiksyon at maitatama yung kanilang desisyon sa kanilang paglalakbay kung ano ang kanilang pipiliin, Panginoon, Lord God, sa kanilang kahahantungan, in the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we thank you, even the presence of all your heavenly host, at gayon din higit sa lahat, your holy presence, O God, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan, upang kami, Panginoon, ay patuloy na maging isa kapit kamay, Panginoon, Lord God, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay hinggil po sa destiny. Hell or heaven. So, nasa sa atin po ang pagpipili. Your choice. So, kailangan maunawaan po natin na sa buhay natin dito sa daigdig, sa physical na pamumuhay, ay hindi pa po ito yung katapusan, kundi ito po yung panahon
na kung saan ay ihahanda po natin ang ating sarili bilang kaluluwa na nakabilanggo sa katawan na ito upang ma-determine po natin kung saan tayo hahantong. Kung sa impyerno o sa langit. Tandaan po natin na bilang tao, tayo po yung kaluluwa. Wala po tayong kamatayan. Ang physical na katawan lamang po ang may kamatayan dahil itong katawan na ito supposed to be, kung hindi nag-transgress ang ating ninuno na si Adan, ay itong physical na katawan, kung doon sa paraiso sana tayo ipinanganak, wala sanang kamatayan nito. Immortal. Kaso lang nung nagkasala, ang ating ninuno, doon na po dumating yung sumpa, which is death, na ito yung nagdala na ang ating physical na katawan ay meron na pong hangganan, may kamatayan na, at ang pinakamasaklap dito na mangyayari, dahil once na na-terminate ang physical na katawan natin, tayo bilang kaluluwa na nakabilanggo sa katawan na ito, makakalaya tayo tungo doon sa pinili nating destiny. So, it's either way, nasa impyerno or sa langit. Kaya kailangan maintindihan po natin, lalo't higit sa atin bilang Gentile by nature o pagans, dahil ang pinakamasaklap na katotohanan kung bakit tayo po ay nalinlang dahil noong na canonize yung Biblia, 66 books, sa pamamagitan ng mga Roman Catholic, ay na-declare that the Bible is the Word of God. Kaya ito po yung niyakap ng lahat at kasalukuyan na ito yung itinuturo. Kaya dito nalinlang ang buong mundo dahil wala nang pagkakataon ng bawat mga tao na ito ay naniwala at niyakap nito yung Biblia ay salita ng Diyos, wala nang pagkakataon na matagpuan nila the risen Christ. Kaya ito yung tatalakayin natin ngayon. Kung alin ang pipiliin nating destiny, kung tayo po ay magmamatigas sa ating pong napag-aralan at napag-alaman, nasa sa atin ang pagpipili. Kung titingnan po natin, tayo yung mga Gentile by nature, actually nung after na mag-transgress si Adam, ay nahulog na po ang buong mundo sa kamay ni Satan. At inuulit ko po na siya po yung nakakuha itong legality upang siya ay itong physical na katawan na galing sa lupa ay nagamit niya po para ito yung gamitin niya na magiging legal yung kanyang paghahari sa buong mundo. At nagtagumpay dahil nakuha po niya yung kalooban ng tao. Inuulit ko po na nahulog ang tao dahil sa kanyang sariling kalooban. Dahil nagbigay ng Panginoon, ulitin ko, ng instruction sa ating ninuno na si Adan at Eva na huwag kalawin yung punong kahoy na sa kalagitnaan ng garden. At ito'y kanilang sinuway nung marinig nila ang tinig ng estranghero, walang iba kundi si Satan, at mas tumalima sila doon sa kanilang narinig. Kaya po nag-transgress sila sa instruction ng Panginoon. Doon po bumagsak ang buong mundo sa kamay ni Satan. Kaya kung makikita po natin, from the dispensation of time, at nung sila po ay nandun po sa paradise at sila ay nahulog nagkasala, that was the dispensation of innocent.
Actually, lahat ng mga ipinanganak sa daigdig na ito ay naging inosente sa bawat nangyayari. Dahil sila Adan lamang at Eva ang nakakita ng langit o heaven or paradise. Pero tayo po ay ipinanganak sa daigdig na ito, yung mga remnant nila Adan at Eva, ay ipinanganak sa daigdig na ito na di na nila alam, di nila nakita yung kalangitan or yung paradise. Kaya inosente ang tao. Kaya lamang, nung dumami ang mga lahi, true set, ay maraming mga tao ang ipinanganak. Na dito na nakita ng Panginoon ang nilalaman ng puso ng mga tao, kanilang mga damdamin, dahil po yung mga giant o mga falling angels ay inasawa nila mga kababaihan. Kaya marami po ang naipanganak na mga higante. Pero ang masaklap dito, yung nilayon ng Diyos na kalalagayan ng tao, ay hindi na po yun ang nakikita ng Diyos sa kanila, kundi puro masama na ang lumalabas sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga puso at damdamin. Kaya po, nagsisi ang Panginoon, Genesis chapter 6, nagsisi ang Panginoon kung bakit niya nilikha ang tao. Kaya dito binalak niya na talagang lilipulin na ang lahat ng mga nilalang, lahat ng mga may hininga. Kaya dito ay isa sa katuparan na niya yung paglipol, kaya lang nakita niya si Noah na may puso na ito ay tumatalima sa tinig ng Diyos. Kaya po nagpagawa ng arko upang iligtas ang mga tao, pero nagmatigas sila. Katulad natin sa panahon na ito, na anduroon na po yung mga warning at mga pangyayari, pero nananatili pa rin tayo na niyayakap ang mga bagay na kailangan maituwid. Kailangan maituwid upang lahat tayo ay makita po natin at makamtan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan na ito ay magdadala sa atin sa langit. Kaya makikita po ninyo na kanya pong pinaslang ang lahat ng mga tao. Hanggang ang naligtas na lang ay yung si Noah, yung asawa niya, yung 3 anak, na si Japhet, ni Ham at Shem, at yung kanilang 3 asawa. So 8 kaluluwa lamang po ang naligtas sa delubyo na dumating sa buong mundo. At doon po ay nag-umpisa na muling magkaroon po ng lahi. Dahil ang sabi ng Panginoon kay Noah, nagbigay ng kanyang pangako, covenant, na ang sabi niya kay Noah, "Go, be fruitful and multiply and replenish the earth, and I will bless all your sons." So, doon po, ang sabi ng Panginoon na pag dumami na ang tao, hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha. Kaya dito, kapag may ulan, makikita mo, meron na po yung rainbow. Na ito yung sinabi ng Panginoon na ito'y tanda na hindi na lilipulin ang tao sa pamamagitan ng baha. So, mula doon sa flood, hanggang doon sa dispersion ng tao in the Tower of Babel, ay yun po ay dispensation of human government. Mula doon sa dispensation of innocence, ay nagkaroon po yung hanggang doon sa flood ay dispensation of conscience. Pero mula doon sa flood hanggang doon sa pagka-disperse ng mga tao sa Babel ay human government po yon. Dahil nung dumami po ang mga tao,
ang sabi po ng banal na kasulatan doon sa Genesis chapter 11, na nagkaroon po ng iisang basahin ko po sa inyo, Genesis chapter 11. And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So dito po ay makikita po natin na lahat ng mga naipanganak, ang sabi ng banal na kasulatan, na sila ay nagkaroon ng iisang language at iisang wika at iisang salita. So dito sinamantala ni Satan. At ginamit po niya si Nimrod bilang siya the mighty hunter ng buong mundo na i-organize ang lahat ng mga tao upang sila ay magtayo ng tower na ito ay aabot sa kalangitan, doon sa heaven, in the throne of God. So bakit doon? Dahil yun po yung balak noong paman ni Lucifer, na siya ay naging Satan, na siya ay uupo sa trono ng Diyos at magiging katulad siya ng Diyos. Yun po yung balak niya. Kaya ginamit po niya si Nimrod para ma-organize ang lahat ng mga hintil na gumawa nito. Kaya nga, noong tiningnan ng Diyos yung pong ginagawa nila, sabi ng Panginoon, nakita niya yung mga tao na iisang wika at iisang salita yung meron sa kanila. Ang sabi niya na walang makakapigil sa kanila, sa kanilang gusto nilang gawin dahil iisa sila at may isa silang salita at isang wika. Na sigurado na daabot sa kalangitan yung kanilang ginagawang tore. Kaya upang hindi maganap at mabigo si Satan sa kanyang layunin, dahil may covenant ang Panginoon kay Noah na hindi na niya lilipulin ang mga tao sa pamamagitan ng tubig. Kaya ang ginawa niya ay kanya pong winasak, let us confounded their language. Kanya pong kinonfuse yung langwahe na naging isang wika at isang salita. Kaya nung na-disperse sila sa pamamagitan ng pagsira ng Panginoon yung kanilang mga salita, dito na po nagkawatak-watak ang mga tao in that dispensation of human government. Kaya dito na rin tayo nagmula. Ito yung naging lahi na pinagmulan natin. Kaya meron pong mga iba't ibang mga language sa buong mundo na hindi po nagkakaintindihan. Kaya lamang, bilang tayo po ay kabahagi pa rin sa dispensation of human government, kapag gumawa tayo ng kasalanan, kung walang batas na ginawa ng bawat mga bansa, kung makakapatay ka o magnakaw ka o ano paman, walang batas na nahahatol sa iyo. Kaya nga, dahil human government, kaya ang bawat mga bansa may kanya-kanyang batas na itinayo ayon doon sa kanilang salita. At lahat ng mga magkakasala ay hindi sa Diyos nagkakasala, kundi nagkakasala sila ayon sa batas ng lupa.
Dahil maliwanag yung paliwanag ni Pablo sa mga Epesos na sila'y mga Gentile by nature, na ang sabi niya in Ephesians 2 verse 13, na kayo, sabi niya, ay mga Gentiles. At ipinanganak sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos. So ibig sabihin tayo ay mananagot lamang sa mga batas na ito ay naibangon sa daigdig na ito. Kaya kung ang batas ay death penalty at nagkasala ka ayon sa batas na ito, ikaw ay mapaparusahan sa death penalty. Kaya lamang kapag namatay ka, sa impyerno na po ang punta. Dahil lahat ng mga Gentile na walang Diyos ay sa impyerno pupunta dahil ang Diyos natin na tumayo sa daigdig na ito na siyang nagdala sa physical na katawan na nagbigay sa kanya ng legal authority to exercise His legal dominion sa planet Earth ay si Satan. Kaya ito, lagi kong sinasabi na yung buhay nating physical ay madilim ang kanyang tinatahak. Dahil lahat ng mga buhay na ito'y ating pong ini-exercise at pinapahalagahan ay lahat ng ito ay galing kay Satan. He motivates us through his nature. Kaya yun po yung katotohanan. Kaya nga, ang tanong, saan tayo tutungo? Alam ko po na walang magsabi na ayaw ko sa impyerno, pastor, sa langit ako. Lahat yun. Dahil nalaman natin na may impyerno at langit dahil doon sa kasulatan. Kaya nga, tayo ay inosente sa nangyari. Kaya lang tayo ay naging ignorante nung dumating po yung katuruan na galing sa Biblia. Dahil doon sa pagkaka-declare na itong Biblia ay salita ng Diyos, kaya ang problema, kung katagpuin at hanapin at alamin ang Diyos, hinahanap doon sa nasusulat. Kaya naging ignorante ang tao, nawala yung kanyang pagiging inosente. Dahil kapag ka-inosente ka, ibig sabihin, walang sanang batas. At wala sanang karunungan o kaalaman ng tao na dapat pipigil sa iyo at malaya kang maglakbay ayon doon sa iyong nabasa sa Biblia na hanapin kung sino yung magbibigay sa iyo ng kalayaan o kaligtasan. Kaya magkikita po natin na mula doon sa dispersion ng tao in Babel, doon po nakita ng Diyos si Abraham na meron din puso na ito'y tumatalima sa kanyang tinig. Kaya nung sila po ay lumaki at pumunta na sila doon sa Haran, kasama yung kanyang asawa, kasama po yung kanyang kapatid na si Nahor, ay doon kinausap ng Panginoon si Abraham. Nang sabi niya, Abraham, lumabas ka na, umalis ka na sa bansa na kinaruroonan mo, sa iyong mga pamilya mo, sa inyong tahanan, lumabas ka na at pumunta kayo sa lugar na sasabihin ko, doon sa Kanaan. Kaya tumalima si Abraham, dala niya si Lot, yung kanyang pamangkin, nakasama nilang pumunta doon sa Kanaan. At doon po na-establish po yung great nation, the 12 tribes of Israel, na hindi na sila kabahagi sa ating pong pinagmulan na doon sa human government bilang Gentiles. Kundi sila na po ay naglalakbay sa dispensation of promise na ito'y ibinigay ng Diyos kay Abraham na lahat ng kanyang mga binhi, lahat ng kanyang mga remnant ay ito ay pagpapalain ng Diyos dahil andito ang Diyos upang gabayan sila bilang kanyang mga bayan. So yun na po yung pagkakaiba. Dahil tayo mga Gentile by nature,
impyerno ang patutunguhan natin, walang batas na binigay ng Diyos sa atin na ito ay magiging tuntunin natin, kundi ang batas na ito'y ating pong dito tayo tumatalima ay yung pong batas ng lupa, the law of the land, human government. Kaya makikita natin na binigay ng Diyos ang batas kay Moses nang paglabas sila doon sa Ehipto. At dito po nabago yung dispensation of promise into the dispensation of law. At maraming ibinigay ng Diyos na batas, written and oral through the prophets, na ito ay kanilang susundin. Ang problema ay muli nahulog ang tao ng Diyos sa kamay ni Satan. Dahil nag-transgress sila, nilabag nila yung batas. Kaya sila po ay nagkasala sa Diyos. Kaya nung nahulog sila sa mundong kinaroroonan natin, under the kingdom of Satan through the law of the flesh, ay dito na rin silang napabilang na makasalanan. Kaya inuulit ko, for that 400 years, mula nung nahulog, tumigil ang mga propetas hanggang sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, ay dito po, marami pong ipinanganak. Dahil nung nahulog na po itong mga Israelitas, actually, ang religion na kanilang sinusundan na itinayo noon dahil wala nang pangungusap ang Panginoon sa kanila, dahil they are now living under the kingdom of Satan through the law of the flesh, ay Judaism. It is a monolithic religion. Monolithic religion is naniniwala sila sa isang Diyos. At kanila pong ginader yung pong Mosaic law, which is the Torah law, at ito ay kanilang ini-interpret orally. At ini-adapt nila sa kanilang buhay, sa kanilang paglalakbay sa daigdig na ito, sa labas ng paghaharin ng Diyos sa kanila. At habang ito ay dumating yung panahon na ang scripture ay nasulat, about 350 before Christian era, 350 years before the Christian era, ay nasulat po yung scripture. Kaya ito po yung ginader ng mga scholars, na dito na po yung tinatawag na tradition of the elders ibinangon nila, at yung mga scholar na yon ay sila yung mga Pharisees. That they gather all this, the law, the Mosaic law, at sila po ay talaga ng panibagong pamamaraan kung paano nila i-interpret ang batas orally. Kaya dito na po naalipin ang mga Israelitas, na nang nandito ang Panginoong Hesus, ito na po yung kanyang nasaksihan na kalalagayan ng kanyang bayan. Ito na po yung kalalagayan. Kaya anong sabi niya sa mga Kapernaum, doon sa Matthew chapter 11 verse 23, ang sabi po niya rito, "And thou, Capernaum, which are exalted unto heaven, shall be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you." So, ibig pong sabihin, itong Kapernaum ay ito yung maliit na mga bayan na kung saan dito po nanggaling yung maraming karamihan sa mga
disipulos ng Panginoon na sumunod sa Kanya. At dito maraming mga himala na ito'y nakita nila, nasaksihan nila. Ngunit ang sabi ng Panginoon, na imbes na sila'y tumalima sa Kanya doon sa kanilang nasaksihan, hindi po, kundi mas niyakap nila yung katuruan ng mga dalubhasa sa pagtuturo ng tradition ng mga elders, which is the scripture. Kaya yun yung sinabi ng Panginoon, na mas mabuti pa ang Sodoma, sabi niya, ang lupain ng Sodoma sa araw ng paghahatol, dahil kung, sabi niya, nalaman lang nila yung nakita ninyo, nasaksihan ninyo, narinig ninyo, sigurado, sabi niya, ng Panginoon, na nakatayo pa sila hanggang ngayon. So, ibig kong sabihin, na kung sila sana ay nanatili at nakaabot sila, na nakita nila yon, as they stand as innocent, mas mabuti pa sa kanila kaysa sila na nakaalam doon sa scripture. Dahil hindi nila sinundan yung mga actual na ginawa ng Panginoong Hesus habang nandito, kundi nanatili sila na niyakap the tradition of the elders na ito ay ipinangon ng mga Pharisees at mga eskribas. Kaya nga, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa mga tao doon. Sa John chapter 5 verse 39, lagi kong binabanggit ito. Dahil ito yung magpapakita kung alin yung kanilang dapat na piliin. So yung Kapernaon, ang pinili nila, yung mga dalubhasang tagapagturo. Na yung kanilang itinuturo ay yung pong mga ginader nila na Mosaic law, at ito yung kanila pong ginawan ng katuruan na ito'y sundin nila kasi naging sila'y mga scholar at mga dalubhasa sa batas. Kaya sabi ng Panginoon, John chapter 5 verse 39 and 40, sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Dahil dito sabi niya, naniniwala kayo na may buhay na walang hanggan. Actually, yung pong pag-gather nila nito, ay gusto nilang matagpuan yung buhay na walang hanggan. Kaya sila nagsasaliksik. At totoo, sabi ng Panginoon, dahil ito yung nagpapatunay sa akin. Kaya lamang nandito ako ay pinapakita ko na sa inyo yung mga katotohanan, yung mga pangyayari, yung mga totoong kahulugan ng kasulatan. Ngunit, di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Ibig pong sabihin na natili silang nakayakap sa kanilang nakagisnang katuruan mula sa mga dalubhasang tagapagturo ng Scripture. Kaya, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila, na yung mga tinatahak ay may dalawang gate. May gate na ito ay napakaluwag ang daanan, at may gate na ito ay napakakipot. Matalinhaga yung sinabi ng Panginoon. At marami ang dadaan nito, pero yung hangganan nito ay walang hanggang pagdurusa. Pero yung makipot ay ilan lamang ang makakakita. Ngunit yung hangganan nito ay buhay na walang hanggan. Kasi lahat ng mga dadaan dito sa maluwag, ito yung mga nalinlang. Na ito ay naalipin na sa karunungan ng tao. Na sa pag-aakala, na sa kanilang pagsunod doon sa mga batas, doon sa mga interpretasyon
orally ng mga Pharisees, ay makakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Pero maliwanag po yung sinabi ng Panginoon, na kung pipiliin nyo ito, sabi, wala kayo, mahuhulog kayo sa kapahamakan. Pero kung piliin ninyo ito, sabi niya, yung makipot na daan ay siya na po yun, na hindi po nakita ng mga tao dahil ang nakikita nila ay yung katuruan ng mga matatalino. Kaya, ito yung sinabi, pinagtibay ni Pablo noong siya po ay kanyang tinanggap yung offer ng Panginoon at binitawan niya yung katuruan bilang sila ay mga scholar at mga batikan na tagapagturo, ay binitawan niya ito at tinanggap niya yung offer ng Panginoon, the seal of the Spirit of promise to go, upang dalhin ang mga tao na nasa loob na ito'y nanganganib na mapunta sa impyerno, nabuksan ang kanilang mga mata dahil nabulag sila doon sa kanilang katuruan. At itawid sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At itawid sila mula sa kaharian ni Satan tungo sa kaharian ng Diyos. Kaya dito, noong andito si Apostol Pablo, kanya pong pinagtibay na sinabi kay Timothy na ang bunga ng mga bagay na ito, kaya nga sinabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, na ang sabi niya, na ang sulat, sabi niya, ay pumapatay. The letter is the book, which is the Bible, the scripture. Na ang sabi niya, ang sulat ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Espiritu dahil itong dispensation of grace, it is the full operation of the Spirit of God. Kaya anong sabi niya in 2 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5, that my preaching are not from enticing words of man's wisdom. Ang aking pananalita ngayon ay hindi na nanggagaling sa mga matatalino, mapamighaning mga pananalita ng tao at karunungan ng tao. Hindi na. But this is the demonstration of spirit and power. Spirit, the promise, and the power is the risen Christ. Pinili po niya ito. Dahil ang sabi niya, so that your faith, ang inyong pananampalataya, ay hindi mabatay sa karunungan ng tao. Na yung sinasabi ng marami, na may pananampalataya ako, Panginoon, sa iyo, pero ang pananampalataya nila ay nanggaling sa kasulatan lang. Pero ang sabi ni Pablo, upang ang iyong pananampalataya hindi tumayo sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. The demonstration of the Spirit and power. Kaya may dalawang kailangang pagpipilian. Kaya nga nung sabi ni Pablo dito, kay Timothy, dahil si Timothy po ay ipinanganak na Christian Jew, na ang batayan ng kanilang mga pamilya ay yung pong batas, na ito'y ininterpret ng mga scholar ininterpret nila orally, na isinalibro nila, kaya theological doctrines ang lumaganap. Nang sabi po niya rito, umpisahan ko po sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 7. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers,
disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, first, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So ito yung sinasabi ni Pablo, na yung katuruan na ibinangon ng mga Pharisees ay marami pong mga theological book na ito ay kanilang binubuklat. Marami yung kanilang library na punong-puno ng mga, andun yung nakalagay doon pa yung mga sermon, kung ano-anong mga sermon na nanduroon. Na ang sabi niya rito, na ang mga panahon na darating, sabi ni Pablo, ay maging mapanganib. Dahil ang mga tao ay nabulag. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 14, na sila ay nananatiling bulag sa pagkakabasa ng Old Testament. Kaya ito na yung magiging bunga. Dahil mas higit na nangibabaw ang karunungan ng tao kaysa yung kapangyarihan ng Diyos na nandirito. Babasahin mo yung Biblia pag sikukot mo, tapos the power of the Spirit. Mali po. Kaya ang sabi niya rito, ito yung mangyayari. Maraming mga tao, sabi niya, na mahal nila yung kanilang mga sarili. Magnanakaw, mayabang, mapagmataas at sinungaling. Walang natural na mga damdamin. Sabi rito, lovers of pleasures more than lovers of God. Diba, kalain mo, kapag maraming ulam dyan, maraming mga tubang-tuwa, hallelujah, thank you Lord, biyaya mo Panginoon, diba, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Dahil lang sabi niya, having a form of godliness. Nasa kanila yung larawan ng kabanalan. Yung kanilang panglabas na pagkatao ay nagdi-declare na sila ay banal. Pero ang sabi niya rito, but denying the power thereof, from such turn away. Ano ba yung denying the power thereof? The power that na may kapangyarihan to transform, hindi reform, to transform everyone from darkness to light. It is the risen Christ. So they deny. Andito na ako, sabi ng Panginoon, pero mas higit na niyakap nila yung theological doctrines. Kaya ang sabi ni Pablo, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. The knowledge of the truth ay hindi po yung kasulatan. Hindi po yung nababasa mo sa Biblia. Kahit na ikaw ay pinakamatalino sa Biblia, hindi po yun yung knowledge of the truth. It is more than a mere information. Na yung knowledge of the truth, yung katotohanan ay hindi po kaalaman o katuruan. Isang buhay na katotohanan na kailangan matagpuan ng tao. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, in John chapter 8, verse 31 to 32, bago siya pupunta in the cross, na ang sabi niya, basahin ko sa inyo,
Verse 31, Then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Ipaunawa ko sa inyo yung word na sinasabi, magpatuloy sila, hindi po yung nasusulat. Dahil kung yung nasusulat, sinabi sana, pupunta na ako doon sa cross, sumunod na kayo sa turo ng mga para sa iyo, yung mga matatalinong nagtuturo ng scripture. Pero sabi niya, hindi. Magpatuloy kayo sa aking mga salita. May mga instruksyon na ibinigay ng Panginoon sa kanila kung paano sila makakarating in the day of regeneration. Yung pagka-abolish ng dispensation of law at mapalitan na mai-implement na that better, the new covenant and with better promises, which is the dispensation of grace. Nang sabi rito, magpatuloy kayo, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Hindi po yung nasusulat yung truth. Hindi po yung nasulat na Kristo na nabasa mo, sabihin mo, alam ko na yung katotohanan si Jesus. Hindi po yon. Dahil doon sa kanilang paglalakbay, pagpunta doon sa day of regeneration, pagkatapos ng Panginoon ay Panginoong Hesus ay na-fulfill niya yung pong mission niya bilang tao to rescue his people, Israel, para makalaya sila from the curse of the law. Na ito'y nagdala sa kanila upang sila ay magiging makasalanan. So dito po ay na-fulfill niya yung pagiging tao niya, na-rescue niya yung kanyang bayan, and at the same time, noong bumulwak ang kanyang dugo doon na po at namatay na buhay, umakyat sa langit at bumaba, doon na po nahayag yung sinasabi ng Panginoon that you shall know the truth, walang iba kundi si Jesus bilang Kristo ay bumaba na to enthrone himself into the mortal being of his disciples and all those na susuko sa kanya. So, dito, yung bumaba, sinasabi ko na nga sa inyo na yung bumaba ay si Kristo. Na yung inuutusan ninyo, na bigyan kayo ng pagkain, inuutusan ninyo na baguhin niya yung mga kaisipan ng mga tao, inuutusan ninyo na bigyan ng karunungan si Presidente at mga iba pa. Inuutusan, Hari, the King of Kings and the Lord of Lords. Na ang nais niya, kapag kasumuko tayo, lahat tayo nasusuko, ay ibabalik tayo rito para itawid ang ating bansa, itawid ang mga pamunuan mula sa kadiliman tungo sa liwanag upang yung gusto mo, hinihingi mo sa panalangin ay hindi mo na kailangan i-demand sa hari, kundi magkakaroon ng katuparan dahil dito ay makakamtan nila ang tunay na kahulugan ng buhay na hindi po kurap. Kaya yun po yung katotohanan. Nandito the risen Christ. Kaya nga inabuso. Dahil ang sabi po marami pong nag-abuso nito, mga tao na nagtuturo sa Biblia. Inabuso dahil sabi ni Pedro in 2 Peter chapter 2 verse 1, But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who freely shall bring damnable heresies, even denying the Lord that brought them and bring upon themselves swift destruction. So makikita po natin na imbes na katagpuin, imbes na igalang, imbes na ibigay yung pinakamataas na parangal sa kamahalang hari, dininay nila at niyakap nila yung mga katuruan
na ito yung theological doctrines, damnable heresies. Theological doctrines ang ibig sabihin nito. Kaya yung mga may hawak nito ay sila yung tinutukoy ni Pedro na false prophet, mga false teachers. Dahil itong mga nagtuturo sila yung mga nasa ilalim ng katuruan ng mga Pharisees, mga theological doctrines. Kaya nga sinasabi rin ni Apostle Juan in 1 John chapter 4, muli kong i-quote ito, na-quote ko na noon pero kailangan maliwanag po sa atin. 1 John chapter 4, 1 to 3, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Hindi came, come in the flesh. Dahil nung sulat ni Pablo ni Apostle John ito, nakapunta na ang Panginoon the cross of Calvary. Na-reveal na si Kristo, the King of Kings. Dahil hindi naman sa atin niya punta yung kanyang si Jesus bilang tao, kundi to rescue his people. Nadamay na lang tayo dahil doon sa paglalabas ng Panginoon sa kanyang bayan mula sa bilangguan ni Satan, napasama na tayo dahil nawala yung pader na sinabi ni Pablo in Ephesians chapter 2 verse 15 that he abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contain ordinances to make to himself the twain, the Jew and the Gentiles, one new man, making peace. So maliwanag po. Ewan ko kung naintindihan nyo yung English niyon. Nang sabi niya rito, every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Ibig pong sabihin na ito yung dapat natin makita at maunawaan. Na yung pagbaba ng hari ng mga hari, dahil siya po ay spirit, ay doon sa ating pagbibigay galang sa Kanya at pagsuko sa Kanya, ang layunin niya is to enthrone Himself in our mortal being. Matthew chapter 25 verse 31. That the Son of Man is come down in His glory with His holy angels to sit at the throne of His glory. And the throne of the glory of God is those people na napag-isa dahil sa Kanyang pag-ibig. Dahil sa Kanyang pagre-rescue na pag-isa, even the Jew and the Gentiles. Yun po yung trono niya. Na ito yung gagamitin niya, kaya government government niya ito, na magbibigay sa kanya the legality to exercise his legal dominion here on planet Earth. Kaya full operation of the Spirit of God. Hindi na po si Satan ang gagamit sa physical na katawan na ito. But we are going to turn our flesh from Satan to Jesus Christ as His tabernacle. Na ito na yung magbibigay, maalis na si Satan bilang gagamitin ito. Kaya ang sabi rito, and every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is not the spirit of Antichrist. So ibig pong sabihin, naniniwala kay Kristo, itinuturo si Jesus kay Kristo, pero lahat ng kanilang binibigkas ay galing lamang sa interpretation of the Bible orally. Dahil hindi sila naniniwala that He came in the flesh to enthrone Himself. Dahil kung naniniwala sana sila, i-deny na nila itong theological doctrines
I-deny na nila yung karunungan ng tao at harapin na nila katagpuin the risen Christ dahil ito po yung magdadala sa iyo sa langit. Ngunit itong katuruan ay dadalhin ka sa impyerno. Kaya mamili na kayo ngayon. Masakit dahil ang dami-daming mga tao na nag-graduate sa Bible School. Pero sabihin ko po sa inyo, itong maikling panahon na paglalakbay natin, ano ba ang mas gusto ninyo? Mapahamak o magkaroon ng tagumpay na matawid nyo ang daigdig na ito hanggang sa kalangitan? At pangalawa, upang lahat ng mga tao na alipin sa karunungan at kaalaman pamumuno natin ay makakatawid din sila at hindi madadamay na mapunta sa impyerno. Kaya makikita nyo yung sinabi ni John na yung mga iba, ang sabi niya na si Jesus Christ is come in the flesh to enthrone Himself. Ibig sabihin yun po yung mga tao na nakasuko at submit yung kanilang whole being kay Jesus, yung kanilang desisyon, kasi kaya nga naghihintay yung hari, dahil hindi po maaari na hilaing ka na lang niya, dahil ang hinihingi ng Panginoon ay yung sarili nating kalooban na kung saan, dahil sa kalooban nila Adan at Eva, na i-transgress yung pong instruction ng Panginoon at sundin ang tinig ng demonyo, doon nahulog ang buong sanlibutan. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, kalooban din ng tao. Kung ang kalooban mo manatili sa katuruan ng tao at dito mo katatagpuin ang Panginoong Hesukristo sa nasusulat at dito mo kakausapin ng Panginoon, anong sasabihin mo sa akin, Panginoon? Hallelujah, sinabi mo sa ganitong bersikulo, Panginoon, hallelujah, thank you, pero sa tandaan po ninyo na itong Biblia ay hindi po nasulat para sa ganoong kapamaraanan dahil yung Old Testament, it is only addressed sa mga Israelitas, but those New Testament ay addressed sa mga, ito po ay nasulat, ito po yung bunga ng full operation of the Spirit of God. Mga tao na tumanggap na sealed of the Spirit of promise, they are already justified by faith. Na-justify na sila. Kaya hanggang first century lang yung kasulatan. Itong New Testament upang ipahayag dito the existence of the risen Christ, the King of Kings, nandito, the omnipresent God, the all-knowing God, na tinatalikdan ng maraming mga tao. Kaya nga nung nag-umpisa makikita natin in the book of Acts, the full operation of the Spirit of God, kung paano siya kumilos. Kaya lamang, dahil sa paglaganap ng mga pagbubukas ng Old Testament at paglaganap ng theological doctrines, na ito ay na-upgrade at na-reform, hindi po nagkaroon ng transformation sa buhay ng tao, kundi sa panlabas lamang ng pagkatao, kaya maraming nababago. Maraming wala naglalasing at ano pa, but never that na sila ay natagpuan nila the risen Christ, but still, they are under the control of a carnal life, under the kingdom of Satan. Yun yung masaklap. Masakit man pakinggan, mga minamahal na mga kapatid, pero ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kailangan malaman na po natin, dahil kailangan napaka-importante yung desisyon po natin. Alisin na natin ang pride. Dahil buhay ang pinag-uusapan natin dito, hindi po yung karangalan natin sa physical na buhay. Kaya kinakailangan, ito po yung i-deny. Kaya mamili na po tayo. Anong destiny ang pipiliin po natin? Impyerno o langit? Pagka-impyerno, manatili ka sa katuruan ng tao. Kasi itong theological doctrines,
ipaliwanag ko sa inyo ng konti, na ito po yung mula po sa Roman Empire, noong year 313 AD, ay ni Emperor Constantino ay kanyang ini-issue yung Milan Edict, Edict of Milan, to legalize Christianity, decriminalize. Dahil mula doon, noong panahon ng mga Roman Empire, once magturo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw ay kriminal na. At meron silang kapangyarihan na parusahan ka o patayin o paslangin. Criminalize. At doon sa year 313 ay ibinigay ng kalayaan sa mga tao na naglulunsad ng religion sa buong mundo. Pero itong Christianity ay hindi po ito yung nababasa doon sa Book of Acts 19 yata yon o 17, 19 sa Antioch nang nangyari na sila yung mga Christian. Hindi po yon, kundi yung Christianity na ito ay in-implement ni Emperor Constantino ay ito yung state religion na impinalit niya sa kanilang pagans religion noong year 313. Dahil yung kanilang, kasi sila polytheistic religion, ibig sabihin, they believe in more than one God. Marami silang sinasamba. Mga pagans, celebration. Kaya nga inuulit ko, yung kanila pong sineselebrate every December 25 ay yun po yung kapanganakan ni Sol Invictus na siya yung idineclare nila na great God nila. Sol Invictus, December 25. Pero nung i-declare yung Christianity as a state religion ng Roman Empire, si Jesus na ang ipinalit na ang kapanganakan niya ay December 25 upang tuloy-tuloy yung kanilang celebration. No longer a pagan celebration, but sinabi nila Christian celebration na. But that is a religion. Kaya nga nung naka-canonize yung Biblia, nung nasulat noong 4th century, ay ginamit po ito na canonize ng Roman Empire, ng Roman Catholic, at doon po dumating sa buong mundo na nalinlang dahil yung Biblia ay ginawa ng salita ng Diyos. Dito na kinakausap ng buong mundo ang Diyos sa pamamagitan ng nasusulat. Nakalimutan nila na mayroon sa Biblia that the risen Christ ay bumaba dito, ay andito yung King of Kings. At siya lamang ang may kapangyarihan na magdala sa iyo to be justified by faith. Yung madilim na buhay mo ay papalitan niya ng liwanag. At na hindi ka nakabahagi sa madilim na mundong ito under the kingdom of Satan. Mamili kayo. Lalo't higit sa inyo na nakatapos sa Bible School, huwag niyong sayangin yung mga diploma, yung mga certificate ninyo na nasa pader ninyo, yung mga libro nandyan sa mga library ninyo, because the truth, the living truth ay nandirito. Siya yung di-demonstrate. Sabi ni Pablo na he will demonstrate. It is the demonstration of His Spirit, of the Spirit and in truth. The Spirit and power. Kaya yun yung nawala. Dahil imbes na yung dispensation of grace, the implementation of a new covenant with better promises to regenerate Israel, na dito na rin tayo napasama, naibukas sa pamamagitan ng ating pagsuko sa Kanya, ay dito na tayo maisasama sa iisang koral, both Jew and the Gentiles, both free and slave, na dito na mabibigkis na maging isa. Hindi po maraming mga organisasyon. Hindi po nilayon ng Diyos, tao lamang pong gumawa yun.
batas ng tao. Pero sabihin ko po sa inyo, ito ay ginamit ni Satan para hadlangan ang mga tao na makapasok in the presence of the risen Christ. Yun po yung pinakamasaklap. Kaya mamili na kayo mga kapatid. Kung sino man ang nakakaabot ng tinig na ito, usigin ninyo at mamili na kayo kung ang inyong pinapanigan ay yung pong kasulatan na ito'y punong-puno ng katuruan, theological doctrines na ininterpret orally ng mga matatalino, or hanapin mo yung sinasabi ng Biblia na namatay, nabuhay at umakyat sa langit at bumaba bilang si Kristo na, the King of Kings and the Lord of Lords. Nandito na siya to enthrone Himself in our mortal being at maging kanyang tabernacle habang tayo'y nabubuhay before the coming of the end of all things. At dapat maganap natin. Kaya po, yun po, kaya sabi ko nga, ang kamatayang physical, hindi po nakakalungkot, kundi yun po, that will be the greatest miracle ever happen kapag ikaw ay pinili mo na manahan in the presence of the risen Christ, the King of Kings, na hindi dahil sa nalaman mo lamang sa katuruan, kundi natagpuan mo the risen Christ, then mamatay ka man physically. That will be the greatest miracle ever happen to your life. Dahil may karapatan ka na pumailan lang doon sa kalangitan, sa trono, sa kingdom ng ating Panginoon Kristo. Kaya po nasa sa atin, mga minamahal na mga kapatid, actually po kung iniisip ko lamang na maraming hinanakit sa akin, hindi ko na sana sasabihin at ituturo ito, pero hindi po. Dahil once na hindi ko po gagawin, ibig pong sabihin, isang kasalanan na hindi may parating sa inyo, itong babala, na ito lamang ang tanging daan na tayo po ay makamtan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan ng buhay in the presence of the risen Christ. Kaya hindi po ibig sabihin na kailangan magsisi tayo dahil wala tayong ginawang linabag sa Diyos, kundi sumuko na tayo sa Kanya. At isubmit sa Kanya ang ating buong kalooban. At hayaan natin na ang Panginoon ang siya ng decide sa lahat ng Kanyang gagawin sa buhay natin bilang Kanyang favor kung anuman ang ninanais natin na ito ay maging karapat-dapat tayo ayon doon sa Kanyang favor. Kaya nga maraming nagde-demand sa Diyos, pero sabi nila, Pastor, hindi na tayo hihingi sa Panginoon. Humingi ka sa gusto mong hilingin, pero hindi ka magde-demand sa Kanya because He is the King. Pero yung paghingi mo ay hindi yung pagsabi mo na bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako, iligtas mo si ganito, iligtas. Hindi. Kundi yung sa pamamagitan ng iyong katapatan sa Kanya. Sa iyong katapatan sa pagsuko mo sa Kanya, yun po yung magdadala na yung desire ng puso mo ay makikita ng Diyos. And He will give. Sabi ng awit that desire, anong sabi niya na delight yourself unto the Lord and He will give the desire of your heart. Kaya yun lamang po. Kaya magandang gabi at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Father, we thank you for this scripture, for this message that you have given unto us, O God. I pray in the name of Jesus, the Son of the living God, that every word na ito, Diyos, ay nahayag, ay magiging rema sa lahat ng mga nakakarinig, na ito, Diyos, ay ma-fulfill sa kanilang mga buhay ang lahat ng katotohanan na ito, na mas higit na piliin ka bilang buhay na Kristo. Lord God Almighty, na Ikaw ang hari ng mga hari na dapat naming ipagkaloob ang pinakamataas na karangalan, Panginoon, Lord God Almighty, at isuko ang aming sarili ng ganap sa iyo. Dalangin ko po na ito, Diyos, ay magbubukas sa kanilang mga damdamin na magdesisyon na, Panginoon, na talikdan ang mundong pinanggalingan namin under the kingdom of Satan at harapin na po
yung iyong pagbaba at naghihintay ka sa sinuman susuko sa iyo ngayon at magpakailanman. Salamat po at pagpalain mo po ang lahat ng mga nakarinig at dalangin ko maging ang makakarinig pa na ito, Panginoon, ay magdala ng kapangyarihan, Panginoon, na magkaroon na ang bawat isa ng tamang desisyon, Lord God, to live in your holy presence all day long. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.